Yung 2 oras na press ko na yon na itong si Sara Duterte, alam natin kung ano yung kanyang intensyon. Ilikaw ang publiko, kumuha ng simpatya sa mga kababayan natin na siya kuno ang kinakawawa dito, siya kuno ang inaapi dito. Ang problema niyo, ng gipit ng api at winalanghiya niyo ang napakaraming kababayan natin, ang mga itinuturing na kaaway ng ama mo, Sara Duterte. Matindi niyo pong winalanghiya, binaboy ang pagkatao, tapos sasabihin mo hindi marunong manggipit yung ama mo. Ang lala, napakalala na po ng kaugalian na ganito. Paano na meron tayong sa panahon natin, hindi ko na-imagine na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng leader. Worst vice president ever. Hindi sanay hindi sanay doon sa transparency and accountability. Hindi niya alam kung ano yung tinatawag na public trust. Napakasimple lang nun. Ito yung malaking problema talaga. Na wala naman talagang kakayahan yung mga katulad na ito maging leader ng ating bansa. Kaya lang kasi nabuyo, napaikot, nabilog ang ulo ng mga taong nasa paligid nga ni Digong. Kasama na syempre si Digong. Kunwari pa kayo, madalas ay nagmamalinis. Madalas yung kanilang mga gawain, yung kanilang mga kahayupan at kawalang hiyaan ay ituturo at ipapasa sa ibang tao. Ganyan po ang nakikita natin dito sa isang ito. Pero mas malala pala ang nakikita ng ilang kababayan natin. Mas malala po talaga. Ano nga daw ba ang dapat gawin natin? O dapat gawin kay Sara Duterte? Una daw, dapat kumonsulta siya ng psychologist. Long-term psychotherapy ang kailangan niya. Nako po, you see, hindi lang naman tayo talaga, it takes clear mind. It takes normal mind to see na may sayad at may problema itong isang ito. Pero yung mga nasa paligid niya na hindi ito nakikita, ang ibig sabihin lang, they are in the same circles. Pareho silang may sayad, pareho silang may tililing, pareho silang may problema sa pag-iisip. The second is to ban her from public office. Narcissists mess up democratic principles. I agree. The sick person needs a doctor. Public office is a public trust. As a public trust is not the doctor. Yan ang nangyari. Mantakin nyo yung kanyang inasal dito sa press con nga. Iisipin mo talagang normal ang katulad niyan? Kinukulam daw siya, huhukayin daw yung patay na Marcos Sr. para itapon sa West Philippine Sea. Good thing, wala tayo dyan sa press con. Kasi yung mga reporters, siguro kung may isang reporter dyan, siguro yung mga reporters, one thing, hindi na siguro makatiis, bakit ba ako nandito sa press con na ito? Kabaliwan ang nakikita ko dito. Diba? Doon sa mga reporters na naan dyan, sana kahit papaano, sinuplan nyo etong si Sara Duterte. That is not a press con na dapat ay ma-release at mapanood ng taong bayan. Dahil talaga all sick. Nakakasuka. Yun. Tapos hindi daw marunong magpatakbo ng gobyerno ang nasa Malacanang. You see, ganyan na ganyan. Kung ano yung problema niya, ibabato sa ibang tao. At magmamalinis. Iisipin na siya ang malinis. Malala. Good luck.